Alright, magandang araw sa inyong lahat dyan mga taga Davao, Mindanao, and sa mga Pilipino na nanonood sa Visayas, Luzon, o Pilipinas, buong mundo na may mga Pilipino na andito ngayon sa Davao City, no? Ang kalang attention, yung mga mata ay nasa Davao City kasi ngayon. Kaya eto, pusuhin ko na or kukunin ko na yung magandang pagkakataon ho ito para malaman ho ninyo yung update sa aming syudad, kung gaano nga ba ito kaganda, hindi, kung gaano ito ka traffic, no, sa ating first day of school in the year 2026. Yes, it's the first day of school kasi nga ngayon magre-resume lahat ng mga opisina, hindi lang sa eskwelahan, no, yung balik eskwela or balik office na rin lahat. Ibig sabihin na January 5, 2026. So ngayon magsisimula, no, sa taon na to ang yun na magkatrabaho, balik sila sa opisina, balik sa kanilang mga offices ng mga company, mga works, mga assigned jobs and works, no. So mga estudyante rin naman balik eskwela na rin sila mula sa napakahabang bakasyon, no, like 31 hanggang 30, no, hanggang mula 30 hanggang January 5. So sana all, no, long vacation talaga siya. So ang traffic ko na nakita ko natin dito so far ay super light to moderate lang, no. So dito na area medyo mataas ang traffic. So that's na yan, congested sila dito sa may portion ng Jollibee. Where are you, Jollibee? Jollibee, asan ka? Wala. Sorry ha. Okay, ito Lotus Hotel, Jollibee. Tibigita sa Jollibee. Wala. So itong tinutukoy ko dito na lugar sa mga hindi taga-Davao dyan na nanonood, no. So ito ho yung intersection kung saan matatagpuan ang bus terminal ng Davao City. Kaya itong area dito medyo congested na area kasi nga isa sa pinaka-busy crosswalks and crossroads namin dito ay ang Sandawa Road corner, Ecoland. So ito yun, yan. May traffic light naman dyan, hindi nga lang siya maliin ang gawa ng araw. Ibig sabihin hindi siya klaro kasi nga araw, so birthday light, so napakaliwanag ng ating natural light from the sun. So ano siya, masasabi ko dito na light to moderate ang traffic dito. So dahil nga sa may mga sasakyan ng marami, no, back to work ng mga tao, back to school na mga estudyante, and at the same time meron ding traffic lights. So syempre, since Ecoland ho tayo dito, isama na rin natin yung coastal road, no, kung ano yung ganap, kung ano yung set up, no, yung kalagayan sitwasyon. Dito pala, bago pala tayo lumipat doon sa coastal road, dito muna pala tayo sa Bolton Bridge. So ito yung daan kung saan may approach sa Bolton Bridge. O nga pala, Lunes na Lunes, tapos peak hour pa, alas 7 pa lang, alas 7:24 ng umaga. So Lunes na Lunes, first day of school, first day of work in the year 2026. Tapos alas 7:24 ng umaga, so peak hour, no. So basically dapat busy yung kanina to dito, hindi lang ganyan dapat kung makikita natin traffic. Yan sa tulay, kita nyo yung tulay na yan. So mabagal pa rin yung daloy yung papuntang downtown area. So ibig sabihin yan congested, no, sa may bandang Quezon Boulevard. So I mean, ulitin ko dapat napakabagal ng daloy ng traffic. So dapat nasa moderate to heavy traffic dapat yan ang nagaganap dyan na senaryo sa katong oras, pero hindi siya ganun ka traffic. So I assume na dahil yan sa pagbubukas ng ating Davao City Coastal Road Junction to, kahit paano somehow anyhow nakatulong siya, no, para ma-decongest yung dami ng masasakyan na dadaan dyan sa kalsada na yan at tulay na yan, Bolton Bridge, no, kung saan kita nyo naman dito. For example, ito na lang, so dito sa area na to dito, it's Ecoland Drive. So yung Ecoland Drive na yan, wala kang masyadong makikita na masakyan, di ba? Hindi ganyan kahaba kasi nga mga taga-Turin, taga-southern part of Davao na dapat ay dadaan dito sa area ay hindi na kasi nag-junction to na sila, ganun. Yung senator ng Katabaan. So nakatulong itong ating junction to, itong pagbubukas na sa ating segmento or junction to. Kahit pa sabihin natin na medyo mahipot or bottleneck yung doon sa may area sa Rojas segment, still nakatulong pa rin siya na ma-decongest yung area ng Ecoland Drive and Kimbo Boulevard and Bolton Bridge and sa may Quezon Boulevard, no.
papuntang Rojas. So nakatulong kasi kita mo dami sasakyan yan kahit paano, di ba? So kung yung mga yan ay dito yan dumadaan sa Ecoland Drive, so panigurado magkakaroon talaga ng congestion, no? Lalo traffic ang mayroong traffic light at saka intersection din sa mayan Ecoland Drive and Quibo Boulevard. So tinutukoy ko sa inyo dito yung sasakyan. So marami din yung mga yan coming from Toril. Sorry, magkalaw yung camera. Dan ikutin. So yung mga yan, marami yan. So naka 60 to 50 hanggang 60 km per hour ang takbo ng mga sasakyan na yan nila. Pero I mean, kaya ganyan sila kabilis magpatakbo. Ibig sabihin, hindi congested, no, ang junction 2. Kasi nga mabilis ang takbo. 50 hanggang 60 km per hour. Diba? Dami niya nila, oh. So kung nangyari nga hindi ito nabuksan, hindi ito itinuloy, pero okay na din, kaya naman nating magtiis talaga sa traffic hanggang sa March, sometimes in March 2026, no, according sa pronouncement ni Mayor Basti Duterte. So okay na rin yan, no? Siguro, I don't know kung ito akin naman to, pero maaari siguro tanggap na rin ni Mayor Basti Duterte. Kumbaga parang sige na lang, yes na lang, tuloy na lang yung pagbubukas ng junction 2. So kasi kita rin naman niya kahit paano na nakatulong din naman talaga ang pag-iis ng traffic dahil sa pag-open itong junction 2. So ganun lang, napagpatuloy na lang yung paggawa. Anyway, aapit natin yan lagi. Nga pala, so Iloilo City ay hindi lang Davao City ang mga metro cities sa Pilipinas, ha? So meron tayong mga metro cities or regional metro cities, no? So in Panay Island region, meron tayong Iloilo City. Sa Visayas, Central Visayas region, meron tayong Cebu City. Meron tayong Tacloban City naman sa Eastern Visayas. Meron tayong saan ba? Naga City sa Camarines Norte and Sur. So bakit ko sinali yung Camarines Norte? Kasi nga wala pang municipal, wala pang city so far ang Camarines Norte. So kung meron ng mga papasok sa kanilang mga regional offices, so andon sa Naga City. Pero ang pag sinabi kasing Bicol region or region 5, ang kasi nila, ang pinaka regional offices ay central government of the region ay nasa Legazpi City in Daraga Albay. So tama, no? So kumusta ang Naga City in the Albay? May mga nanonood ba dyan, mga taga dyan, no? So panigurado medyo traffic na rin yung Albay ngayon, lalo pat ito ay daanan siya ng national road papuntang Manila and Mindanao, vice versa. So yung hindi pa natin nabanggit na regional regional metro city, so Soxargen, no, region. So meron tayong General Santos City and of course Cotabato City. So meron tayong Pagadian City naman sa Western Mindanao or Zamboanga Peninsula region. We have Pagadian City and Zamboanga City. Meron tayong Butuan City sa Caraga region and Davao City sa Davao region. Meron tayong Iligan City sa may Lanao, di ba? Saan ba sakop ang Iligan City? Parang Northern Mindanao. So merong Iligan City and Cagayan de Oro City sa Northern Mindanao. Saan pa ba? Bacolod City, of course, no, Negros Island and Dumaguete City. Meron na tayong Puerto Princesa City, Palawan sa Mimaropa. Pero grabe, no, parang ang hirap nito mga taga Mimaropa. Paano kaya yun? Yung mga taga Mindoro, Marinduque, Romblon, no? Pupunta pa sila ng Puerto Princesa City, no, para sa kailang mga regional offices, no? Ang hirap nun, no? Okay, so ano pa ba yung mga regional offices natin, no, sa Pampanga, no, sa Central Luzon region? So pupunta ng Angeles City, Mabalacat, mga ganyan, no, sa may San Fernando. So yun po yung mga regional cities, regional metro cities, no. So yung mga tao sa mga nabanggit ko na yun, kumusta ho kayo dyan? Kumusta ho yung mga main roads, mga kalsada? Traffic na ba? Marami na bang mga sasakyan na papapasok sa inyong syudad, sa inyong mga city para magtrabaho, back to school na rin yung ibang mga estudyante, di ba? Siyempre, for example, mga taga Guimaras nag-aaral sa Iloilo City, mga taga
Pututan, mga taga Pasi, Iloilo, mga taga Dumangas, di ba? O Dumangas, Iloilo, no? So pupunta yan ng Iloilo City para mag-aaral. So balik sa trabaho yung iba naman, di ba? So kumusta, no? Marami na bang masasakyan? Mga taga Cebu City, no? Siyempre, aaral sa mga University of the Visayas, University of Cebu, Recolitos, USGR, di ba? So daming eskwelahan sa Cebu City din, world class. So mga estudyante coming from hindi lang mga taga Visayas ang nag-aaral sa Cebu, may mga taga Mindanao, no? I don't know kung may mga taga Davao. Meron ba? May mga taga Davao ba nag-aaral sa Cebu? Pa-comment nga dyan sa mga taga Davao na nanonood na meron kakilala na ang pamangkin or kamag-anak or kapitbahay niya dyan ay nasa Cebu nag-aaral. Kasi ano din napaka-competitive, world class din ng ng Cebu City or Cebu universities. And of course, mga taga Northern Mindanao, no, mga taga CDO. Marami akong mga narinig ng mga taga CDO, taga Osamis, Misamis na nag-aaral sa Cebu City, no. So, kumusta yung Cebu City? Paniguro traffic din yan, no. Kahit nga normal days traffic ang Cebu City, no. Lalo kapag peak hour or working days or weekdays. No, so, yung ibang mga diyan, mga nabanggit kong syudad, no, CDO, of course, mga taga Bukidnon, pupunta yan ng CDO. Oo, malaking din, Metro City, Metropolitan na rin yung malapit na, no, ang CDO. Declaration na lang yung kulang. So, mga taga Butuan, no, mga Caraga region. So, yan na siguro ang update natin dito sa Davao City. Kahit paano nakita ko ninyo yung ating ganap dito sa ating traffic. So far, hindi na siya ganun ka-congested to the point na considering na ito ay traffic time, I mean peak hour time, no? So 7:36 ng umaga, Lunes pa, first day of the school and first day of back to work sa taong 2025. So ingat po kayong lahat dyan and bye bye.